Hello everyone, this is Ken and welcome to Learning and Exploring with Ken and Jen. Sa video na ito, pag-uusapan natin ng ilang basic accounting terms na madalas gamitin sa bookkeeping. Kung ikaw ay isang small business owner, freelancer, o gustong maging bookkeeper, siguradong makakatulong ito sa inyo. So, kaya simulan natin. Una sa lahat, assets, liabilities, and equity. Assets. Ito ang mga bagay na pagmamay-ari ng isang negosyo na may halaga tulad ng cash, equipment, at land. Liabilities. Ito naman ang mga utang at obligasyon ng negosyo tulad ng loans payable at accounts payable. Equity. Ito ang natitirang halaga ng negosyo pagkatapos ibawas ang liabilities mula sa assets. Ang tatlong nabanggit ay mayroong balancing equation na assets is equal to liabilities plus equity. Example, kung meron kang negosyo na may 100,000 pesos na assets at may utang kang 30,000 pesos na liabilities, ang equity mo ay 70,000 pesos. Paano ito nakuha? Ibawas lamang ang 30,000 pesos na liabilities sa assets na 100,000 pesos. Ang pangalawang grupo ng terminologies ay income, expenses, at profit. Income. Ang income o kita ay ang perang pumapasok sa negosyo mula sa sales o services. Expenses. Ang expenses o gastos ay ang perang ginagastos sa pagpapatakbo ng negosyo tulad ng renta, kuryente, at supplies. Profit. Ang profit o kita o net income ang nagtitirang pera matapos ibawas ang expenses sa income. Meron din silang equation kagaya ng naunang banggit. Halimbawa, kung kumita ka ng 50,000 pesos sa isang buwan at ang gastos mo ay 30,000 pesos, ang net income mo ay 20,000 pesos. Paano ito nakuha? Ibawas lamang ang 30,000 pesos na gastos sa iyong kita na 50,000 pesos at magkakaroon ka ng profit na 20,000 pesos. Pangatlong grupo ng mga terminologies, debits at credits. Debit o DR. Ang debit o debere ay ang pandagdag ng asset o gastos. Credere o CR. Ang credit o credere ay ang pagbabawas ng asset o pagdadagdag ng liabilities at kita. For example purposes, kung bumili ka ng bagong computer para sa negosyo mo gamit ang cash, i-debit mo ang computer equipment at i-credit mo ang cash. At ang pang-apat na grupo ng terminologies, accounts payable and accounts receivable. Accounts payable or AP. Ang accounts payable or AP ay ang mga utang ng negosyo sa mga suppliers o iba pang kumpanya. Accounts receivable or AR. Ang accounts receivable or AR ay ang mga pera na dapat bayaran sa negosyo ng customers o clients ng kumpanya. Ang halimbawa ng dalawang ito, kung may supplier ka na hindi mo pa nababayaran, accounts payable ang tawag. Pero kung may customer kang may utang sa iyo, accounts receivable naman ang tawag dito. At yan ang ating mga basic terms na dapat mong malaman bilang beginner sa bookkeeping. Sana makatulong ang video ito sa inyo. Kung ikaw ay may katanungan pa at gusto mo pang matuto, maaari po bang mag-comment ka sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating video at channel para sa mga videos pa namin ni Ate Jen. Salamat sa panonood at kita-kits po sa next vlog. Ito po ulit si Ken and this is Learning and Exploring with Ken and Jen. Learn with us even in pajamas. Bye and have a good day.